karami at napaka-healthy pa ho. So mga farmer, kulon agad yung ating palanggana. Ayun, simot sarap. Walang natira. So gustong-gusto rin po nila yung asula natin. Hello po mga farmer, magandang araw po sa inyo. At ngayon po ay meron naman tayong papadalhan ng mga Madrid de Agua cuttings, no? Marami tayong order ngayon. Yan, so apat na tao yung papadalhan natin ngayon. So 1, 2, 3, 4. Ayan. So shoutout nga pala kay Sir Aran Doremon. Yan, so order niya ay 25 piraso. So meron tayong promo ngayon mga farmer dahil sa mga subscriber yung ating mga customer. So 25 pieces ay worth 200 pesos lamang. So mga free na po yung iba dyan. So hindi lang po ito 25 piraso yung ating nilagay. So marami po dyan. Siguro aabot yan ng mga 30 to basta 30 plus siguro yung order nila. So sa 25 piraso dinagdagan na natin kasi nga para makatulong na rin tayo at makapagpadami sila sa ganitong mga Madrid de Agua. Ayan, so order ito galing sa Buruanga, Aklan. So dito lang din sa Aklan, no? Ganoon din po kay Sir Justin Hernandez. Yan, 25 piraso rin yung kanyang order. At papunta itong Occidental Mindoro kay Sir Robel Alegre. Yan, shoutout po sa inyo. Papunta naman ito sa Davao del Sur, 25 piraso rin. At lastly kay Sir Rafael Gansero. At papunta naman itong Masbate City. So 15 piraso yung kanyang order worth 100 pesos. So yun yung ating gagawin ngayon mga farmer sa araw na ito. At mamaya pagbalik natin, so deliver lang muna natin to. Tulad ng pinaka ko sa inyo, pupunta tayo sa isang lugar kung saan ay napakaraming azola. So papakita ko lang sa inyo kasi nga libreng-libre lang po natin yun makukuha dito. So hindi na tayo maghahagilap kung saan. At napakagandang patuka rin sa mga alaga natin mga manok. At the same time ay pwede rin to sa mga baboy. So sa ibang lugar ay talagang binibili talaga nila ito. Tinatanim mismo, no? So kino-culture nila at yun yung kanilang pinapakain sa kanilang mga alaga. So dito sa amin ay kukuha ka lang dito at ikaw yung magsasawa sa azola. So dito mga farmer, no? Pero naman tayo ditong napakaraming dahon ng Madrid de Agua. Yan, so meron pa tayo dito mga cuttings. At ito naman ay bukas natin i-deliver. So meron tayong order para bukas. Yan kay Sir Jackson Bustamante naman ito, papuntang Davao din yata. Ayan, so kung di ako nagkakamali, so 100 piraso yung kanyang order. So napakaraming order natin ngayon, no? So napaganda kasi ito mga farmer na gagawin nating alternatibong pakain sa ating mga alaga, baboy, manok, baka, kambing, or mga rabbit man yan, hamster. So napakaganda. So libreng-libre lang natin makakuha dito kapag meron tayong tanim. Ayan, so isa rin ito sa mga pinagkakitaan ko dito kapag nakapagbenta. Ayan, so meron pa doon. So bago tayo malis mga farmer ay bibigay muna natin yan sa ating mga alagang baboy kasi nga time check tayo ngayon, alas 12:30 ng tanghali at kakatapos na natin magpakain sa ating mga alaga, no? Ayan, so sa mga bago nga pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pa nating mga videos na gagawin, mga tips and tutorials at iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwede natin itong pagkakitaan. So ayun mga farmer, tapos na kumain yung ating mga alaga dito. Yan. So ito yung pamrienda nila, yung ating Madrid de Agua. So 1 to sawa na naman sila. So bibigyan natin yung iba. Yan, no? Yun, kumakain na sila mga farmer. So ito yung isa sa mga rason kung bakit nakakatipid tayo sa kanilang pagkain, dahil sa pagbibigay natin ng mga ganito alternatibong pagkain tulad ng Madrid de Agua. At mamaya kukuha nga tayo ng azola kasi nga napakaganda yung pagkain para sa ating mga alaga. Yun, so tara mga farmer, deliver muna tayo. Yun, merong langgam. Yun. So samahan nyo mga farmer, tara. So ay mga farmer, dito tayo. Ang dami nating dala, no? Yan. So tara. Atin na sana. Apat sir. Oo. So 9304-554. So mga farmer, good morning po sa inyo. Time check tayo alas 7 ng umaga. So kahapon niya hindi tayo natuloy
ng pagkuha ng Azula kasi nga sobrang lakas ng ulan dito kahapon. So ilang araw na rin na every time na hapon ay lumalakas yung ulan. So mas minabuti na lang natin na ngayon tayong umaga pumunta doon at kukuha ng Azula. So actually kakarating ko lang din at nag-spray tayo ng panlason sa kuhol. So ngayon po ay sobrang busy naman ng mga tao dito. Sobrang ingay na naman ang paligid kasi nga marami yung nagtatraktora at nag-aararo sa kanilang mga palayan. So yun, season na naman ang pagtatanim ng palay. So tara mga farmers, samahan nyo ako dun sa ating pupuntahan. So ngayon mga farmer ay dito tayo sa ating spot, no. Yan, so nakita nyo kanina kahit saang sulok ka tumingin dito mga farmer na area ng mga palayan, sobrang dami ng Azula. So yung iba ay namamatay na kasi nga walang kumukuha dito. So meron daw kumukuha mga estudyante kasi nga ginagawa nilang feeds or na-eksperimentohan nila dun sa kanilang mga thesis, lalong lalo na yung mga agriculture student, no. So agricultural student yung mga kumukuha daw dito. So sobrang dami na nilang nakuha. So ngayon ay kukuha tayo dito ng mga Azula. So ito nga pala yung ating gagamitin ngayon. Yan, to yung sandok, strainer, balde at yung ating palanggana na malaki. So pupunin natin ito at i-drain natin dito. Yan, may butas yan para mag-drain yung tubig. So tara mga farmer, pakita ko sa inyo kung gaano kabilis tayo makakuha ng mga Azula dito sa area na to. So dito sa area na to mga farmer, isang buong kahon talaga ito na punong-puno ng Azula. Ayan o. Yan, so gagawin natin dito, sasandukin lang natin yan. Yan, ganyan agad karami at napaka-healthy pa ho. Yan. So sobrang tataba ng mga Azula. Isang sandok lang, marami na agad. So dito sa amin ay para sa mga nag-aalaga ng mga baboy at manok ay swerteng-swerte ito. Pero sa mga nag-aalaga ng mga palayan or nagtatanim ng palay ay peste ito kasi nga malakas itong kumain ng abono. So kaagaw ito ng mga palay sa pag-abono natin at malakas ito silang kumain ng abono. So para sa mga farmers ng palay ay peste ito. Yan. So minsan ay namamatay sila, nagko-color violet dun sa may gitna. So namamatay na po yan kasi nga sobrang init. Pero dito sa mga gilid ay sobrang tataba kasi nga may lilim dito. Yan. So yung mga farmer, puno na agad yung ating palanggana. Yan, so ganun siya karami. Yan o. So wala pang 15 minutes yung pagkuha natin, puno na agad, pero ang dami pa dito. Yan o. So halos araw-araw dito ako para kumuha ng ganito. So hindi na natin kailangan ng mga tangke or Azula pond. So punta na tayo dito kasi nga nasa 10 minutes lang yung travel mula dun sa bahay hanggang dito, kaya napakabilis lang. So kahit mag oras-oras ka dito araw-araw, di mo maubos to yung mga Azula na nandito. So ang cons lang dito or ang bad side lang dito, di natin alam kung na-sprayan ito ng mga panlason sa mga damo or di kaya mga insecticide. Pero ayon naman dito sa may-ari ay kilala naman natin, so di pa naman siya nakapag-spray. So safe na safe yung ating Azula para ibigay sa ating mga alaga. Yun, sobrang dami pa. Buong kahon yan, doon hanggang doon. Yan, so sa mga malapit dito sa lugar namin, yan, so pwede kayong pumunta dito, kuha ng Azula kapag marami kayong mga alagang baboy, manok, pato, pabo, lahat ng mga livestock na kumakain ng mga damo. So pwede ito.
So ay mga farmer, nakuwi na tayo ng bahay. So nagmamadali tayo kanina umuwi kasi nga tumawag si nanay sa atin na meron na naman daw kukuha ng mga baboy natin. So sila din yung kumuha nung nakaraan ng isang piraso natin, yung tumitimbang ng 48 kilos. So ngayon ay binalikan nila yung dalawa at kukunin daw nila kasi nga may mahalagang paggagamitan. So alanganin pa sana talaga mga farmer kasi nga 2 buwan pa lang natin to simula nung naiwalay sa kanilang nanay. Kaya lang ay yun, kailangan nila kasi nga wala daw silang makuha ngayon ng mga baboy dito sa lugar namin. Kaya yun, pinilit po nila na kukunin yung ating mga fatteners nito kahit na alanganin pa yung timbang. Kaya po dalawa yung kinuha nila. Okay, so di naman tayo lugi na dun mga farmers sa presyo ng live weight ngayon kasi nga 220 per kilos. So meron ding kumukuha ng 230, 240. So ganun po kataas yung presyohan ngayon dito. Kaya di na tayo lugi ng mga farmers sa timbang ng ating mga baboy. At the same time ay sobrang tipid tayo sa kanilang pagkain dahil sa semi-organic yung ating binibigay sa kanila. Tulad ng pinapakita ko sa inyo sa mga nakaraang videos natin. So yung paggamit natin ng mga Madrid de Agua, ng mga fermented, mga gulay. At the same time yung asula natin kanina mga farmer na kinuha ay bibigay din natin yun sa ating mga alaga. So yun yung isa sa mga source ng ating pagkain ng ating mga alagang baboy dito. At syempre yung mga manok natin. So sa ngayon ay meron na lang tayo ditong dalawang fatteners, no? So basically December natin to didispose kasi nga yung isa dito ay panghanda na namin sa Pasko at yung isa syempre pang gastos na rin para dun sa Pasko rin na darating. Okay, so mga farmer, papakita ko sa inyo yung mga na-harvest natin, yung mga azula kanina dun sa tiniman ng palay. Yan, so kanina punong-puno ito. Yan, kasi nga yung iba dito ay lagay ko na sa mga balde. So basically nugasan na ito ng 2 banlaw dito sa ating tab, tsaka nilagay dito. Yan, so makita natin ito yung pangbaboy natin, yung mga fatteners na may kasama yung kalahating kilo ng feeds. Ayan, grower feeds at yung ating asula. Basically lalagyan pa natin ng tubig yan mamaya para malusaw yung feeds at maghalo sila sa asula. So dito naman para sa ating mga manok tsaka pato. Ayan, so counting feeds siguro mga sa 1/4 kilo at 1/4 kilo rin na binlid ng palay. At ito siguro mga nasa 2 kilo na azula yung ating nilagay dito kasi nga medyo marami yung ating mga alagang manok at pato. So ito, hahaluin natin ito para mag-incorporate sila sa bawat isa. Yan, so ngayon ay maglalagay tayo ng ating King's Vita Plus na animal feed supplement. Yan, dito rin sa ating pakain sa ating mga alagang baboy. Isang kutsara sa 3 kilong feeds or isang kutsara sa 4 litrong tubig. So yun po yung ating portioning sa pagbibigay ng King's Vita Plus sa ating mga alaga. So ngayon ay maglalagay tayo ng tubig para maghalo po sila, didikit-dikit sila sa bawat isa. Yan, so dito sa mga manok natin konti lang yung tubig. Yan, at dito naman sa ating mga alagang baboy, so na kailangan ay malusaw natin yung feeds para kumapit sa asula mismo. So ganyan po yung magiging itsura nya. So pwede natin dagdagan niya ng tubig depende sa kakainan ng ating mga baboy. Yan. At ito naman sa mga alaga nating manok saka pato. Yan, so di natin binabasa ng masyado kasi nga magiging matubig yung kanilang pagkain. Di na makakain yung ating mga alagang manok. Yan, so ito po yung magiging itsura ng ating pagkain sa kanila. So may feeds, cracked corn at binlid ng palay at azula. So tara mga farmer, bigyan natin. Tingnan natin kung gaano nila kagusto yung ating pagkain sa kanila. So ay mga farmer, kung makita natin, gusto nila yung mga binigay natin na pagkain sa kanila. Ayun, simot sarap, walang natira, ubos agad. So mayang hapon ay magbibigay ulit tayo. So 2 beses ay magpakain sa ating mga alagang manok. So ganito pa rin, so azula, counting feeds, yan, binlid ng palay. So kanya lang yung
nagawa natin dito. Yan. So mamaya kukuha tayo ng Madrid Agua naman na dahon, tsaka kakabit natin dito. So dito yung kinabit natin, yan tuyo na, kulang natira. So ito yung kahapon natin na nilagay dito. Yan o. Yan. Sobrang tipid yung ating pakain dito sa kanila. Ito naman yung itsura ng ating papakain sa ating mga alagang baboy. Yan. So nanusaw na yung mga feeds at naghalo na sila ng azula. Yan. So tingnan natin kung magugustuhan ng ating mga alaga ito na mga baboy. Yan. Yan. So meron na tayo ditong dalawang piraso mga farmer na natitira. Yan. Basically mga nasa ganun din, 45 to 50 kilos yung bawat isa nito. Kasi nga magkakapatid lang din sila nung binenta natin kanina. Yan. So grabe sumipsip ng tubig. So sanay na sanay sa matubig na pakain. Yan. So na-discuss ko rin yung ating pakain na ito, no? Yung wet feeding na pakain natin. So pakicheck ko lang po sa last video natin na in-upload nung nakaraan. So gustong gusto rin po nila yung asula natin na binigay sa kanila. So 50% ng asula at 50% ng feeds. So ayos na ayos. So ay mga farmer, tapos na tayong magpakain ng ating mga alaga, no? So ngayon papakita ko sa inyo yung ating mga naitanim dito na mga Madrid Agua. Actually pwede natin yon naitanim or i-culture natin na tayo mismo yung magpatubo. So gagawa lang tayo ng tangke or azula pond na kung saan ay doon natin ilalagay. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung ating ginawa. Yan. So kita nyo mga farmer, nasa sirang ref yung ating ginawa dito. So nung nakaraan pinakita ko rin ito. At ito na po siya. Actually itong mga azula na ito, doon ito galing sa ating pinagkunan din. At nilagay natin dito. Actually nasa 2 weeks na rin ito dito. Naglagay tayo ng konti lamang. So ganito siguro karami na mga azula. Yan. So ngayon sobrang dami na po nila na ating azula. So di pa tayo nakapag-harvest dito. So kapag ka naubos yung ating stock doon ay harvest na dito. So ito pa sa maliit na batya lamang ng ating palanggana, no? Nilagay yung ating azula. So okay na okay. Ito naman kung mapansin natin, ito yung magiging itsura ng magiging seedlings niya. Ayan, oh. Yan. Kita niyo yan. So maliliit siya. Pero kapag ka lumaki na po yan, ito na yung magiging itsura niya. Yun. So baka magkamali kayo dyan sa inyong mga lugar kapag ka may nakita kayo na ganito, parang ganito rin. Baka sabihin yung azula. So tingnan nyo mabuti yung itsura ng ating azula. So ganyan siya. So parang makulugo yung itsura, pero napakayaman yan sa crude protein na kung saan ay nakatulong sa ating mga alaga. Yan. So parang nagpakain ka rin ito ng feed sa kanila kasi nga napakayaman sa crude protein. So yan po yung isa sa mga pangunahing elemento na nandun sa feeds na kung saan ay yan po yung rason na nagpapataba sa ating mga alaga. Yan. Dami, oh. Pwede nang i-harvest ng mga farmer. So yun lang mga farmer yung ating update ngayon. So sana po ay nakapagbigay ng idea yung ating video ngayon tungkol sa paggamit ng azula bilang alternatibong pagkain sa ating mga alaga. Tulad kasi ngayon na sobrang mahal na ng pinapakain natin or binibigay na pagkain sa ating mga alaga, mga baboy at manok, ay talagang liliit yung kikitain natin. Pero meron palang mga paraan na kung saan ay pwede tayong makatipid sa kanilang pagkain. Yun nga yung paggamit natin ng mga azula at mga Madrid Agua na kung saan ay pwede nating maitanim or ma-harvest ng libre kapag meron tayo dito sa ating paligid. So yun lang mga farmer, at abangan nyo kasi nga gagawa tayo ng experiment. So marami kasi nagtanong sa atin kung nag-ship pa tayo ng azula. So di pa natin alam kung mabubuhay yan kapag pinadala natin kasi nga di pa natin nasusubukan. Pero kapag ka success yung ating experiment na yon, so baka magsimula na rin tayo na mag-ship or mag-deliver ng mga Madrid Agua sa mga malalayong lugar na kung saan ay sa mga gustong mag-avail ng azula para pantanim nila at para pakain na rin sa kanilang mga alaga. So yun lang mga farmer, at maraming salamat sa inyong panonood. At bago tayo magtapos, shoutout muna tayo sa ating mga solid subscribers, solid supporters, lagi nag-aabang, at sa lahat ng mga FW natin na na-inspire sa ating mga ginagawa dito. Ayan, so shoutout po kayo.
So yun, shoutout tayo kay Sir Carl Malinaw, kay Sir Rodrigo Esplana, kay Ma'am Hilda Teves, ganoon din po kay Sir Marvin Girarcas, kay Sir Melvin Agonia ng Nipawa, Canada, kay Ma'am Renely Takgos, kay Sir Jonal Balate, ganoon din po kay Sir Marnel Galet, kay Sir Jackson Bustamante na umorder na ating Madrid de Agua, Sir T. Balboa, kay Ma'am Shirley ng Texas Phil-Am Experience, pa-subscribe din ako mga farmer, at kay Ma'am Angelina Bacasnot. Pa-subscribe din ako mga farmer at pabisita sa mga YouTube channel nila Lynn Prom D, Agriwen Adventures, Onag Backyard Farm, at kay Boy Leitinho. So yun mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gusto mo po shoutout, comment lang po kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayong updated sa mga gagawin para mga videos, mga tips, tutorials, mga farm ideas, so sana pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!